Made for Love. Ang huling pahina, halika tapusin natin ang kwento. Pahina 21. Daniel, hindi ito ang iniisip mo, panimula ko. Oo. Pagkatapos ano? Hinihingi ng curvy brunette, halos nagpapaputok ang kanyang mga mata. Ano ang posibleng maging dahilan ng pagtatalik ng magkapatid na lalaki at babae? Daniel, tama na, sambit ko. Flora, gusto mong magpaliwanag. Umiling agad ang babaeng may buhok na uwak. No, I'll let you handle this, Baron. Maliwanag, nababaliw na ako, sabi niya bago nilagpasan si Daniel at lumabas ng kwarto. Nang magsara ang pinto sa likod niya, tumalikod si Daniel para titigan ako, at bumantong hininga ako bago umupo sa kama. Tila ang bigat ng mundo ay nasa balikat ko, at ngayon, kailangan kong ipaliwanag kung ano na ang isang malungkot na sitwasyon. Baron ay napabuntong hininga habang pinasadahan ng kamay ang kanyang ebony lock. Daniel, hindi ito ang iniisip mo. Oo, nasabi mo na yan dati pa, napangiti ako. So, sabihin mo sa akin kung ano talaga iyon. Well, bulong niya. For starters, kami ni Flora ay hindi biologically related. Hindi kami biological na magkapatid, kaya hindi kami nagbabahagi ng genetics o DNA. I side-eye him, staring at him with a suspicious gaze as I try to figure out if Baron's telling me the truth or not. Gayunpaman ang kanyang mga mata ay tapat habang nakatitig sa akin, at ang aking puso ay tumatakbo sa aking dibdib habang ang mga gulong ay nagsisimulang umikot sa aking utak. Kung hindi sila biolohikal na magkapatid, kung gayon, mabuti, iyon ang nagbabago sa lahat. Wala ka talagang relasyon. Pagdududa kong tanong. Pero magkamukha kayong dalawa. Tumawa si Baron, tumanggaw ng kaunti. Marami kaming nakukuha niyan, pero hindi ko nakikita. Dahil pareho kaming may itim na buhok at asol na mga mata ay hindi ibig sabihin na automatiko na kaming kambal, sabi niya sa malungkot na boses. Nanatili akong seryoso sa mukha ko, naka-cross arms sa dibdib ko habang tinaasan ko siya ng kilay. Ngunit sinabi ni na Star at Lacey na. Bumantong hininga si Baron, pinaikot ang kanyang mga mata. Yung dalawa, dapat alam ko na sila ang nagsabi sa'yo. Oo, at hindi dapat sila ang magsasabi sa akin na gusto mong makipaglaro sa kapatid mo, Aigler. Dapat ay ipinaliwanag mo ang relasyon. Matagal bago dumating si Flora sa bahay namin. Paano mo siya aanyayahan na panoorin kaming nagtatalik nang hindi mo na sinasabi sa akin kung sino siya sa iyo? Kahit na hindi mo siya biological na kapatid. Alam ko, bumantong hininga si Baron. Mali ito, at humihingi ako ng paumanhin para doon. Nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya at tungkol sa aming masalimuot na nakaraan, ngunit sa palagay ko hindi ko mahanap ang tamang oras. Bago ko namalayan, nakabalik na si Flora sa bayan, at nakagawa na kami ng mga plano at, hindi ko alam, umiling siya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko ang lahat ng ito, at ang sitwasyong ito ay hindi kailanman sasabog sa aking mukha o mawawala sa kamay kung kinausap lang kita muna. Oo, pumayag ako, bulong ko. Pero hindi ko gets, kung hindi naman talaga kayo magkapatid, bakit kayo magkapatid ang tawag sa isa't isa? Ngayon lang kita narinig. And don't lie dahil narinig ko kayong nag-uusap tungkol sa pagkabata nyo. Malinaw na lumaki kayong magkasama. Nagawa namin, tumanggaw si Baron, sa orphanage. Oh, nanlaki ang mata ko nang tumanggaw ulit siya. Oo, ang dalawa sa amin ay inilagay sa parehong grupo ng bahay sa halos parehong oras, at lumaki kaming magkasama doon. Naging sobrang close kami, both because we were a part of a handful of kids who were there for a while, and because we suffered a lot of hardship together. Ginawa mo, bulong ko, biglang nakaramdam ng kilabot. O aking Diyos, ako'y ganap na napagod. Samantala, nagkibit balikat si Baron, lumalayo ang mga mata. Wala sa amin ang napakahusay na nagustuhan ng ibang mga bata, sabi niya sa isang masakit na tumawa. Maraming kulitan ang tiniis namin dahil walang interesadong ampunan kami. Habang tumatagal kami roon habang dumarating at umaalis ang ibang mga bata, mas malala ang panunokso, o dapat kong sabihin, ang pang-aapi. Nakakakilabot, hinihingal ako. It is, sabi niya.
At higit pa rito, si Flora ay palaging nasa maliit na bahagi noong siya ay mas bata, at siya ay mahiyain at tahimik, kaya ginawa niya ang isang madaling pantirya. Sinubukan kong protektahan siya dahil ako ay isang matigas na tao, kahit na lumalaki, at napaka-agresibo, ngunit napakarami sa kanila. Ang iba pang mga bata ay karaniwang naging mga hayop, at gagawin nila ang lahat, mula sa pagkuha ng aming pagkain para sa araw na iyon hanggang sa pagnanakaw ng ilang personal na gamit na mayroon kami. Napakalupit ng mga bata, umiling ako. I mean, anong dahilan nila para gawin iyon sa inyo? Iisipin mo na gusto nilang magsama-sama at kumilos tulad ng isang pamilya, at hindi itakwil ang ibang mga bata na nasa parehong sitwasyon tulad ng kanilang sarili. Akala mo, nagkibit-balikat si Beren, maingat na kinokontrol ang kanyang ekspresyon. Pero I guess it was their way of coping with their pain. Anuman, kailangan naming matuto ni Flora na bantayan ang isa't isa. We stuck together and over the years, we got close and closer, hanggang sa naging parang pamilya na kami ng isa't isa. Like siblings, that's why the two of us act like brother and sister. Kaya naman magiliw naming tinatawag ang isa't isa na, Big Bro, o, Little Sis. It's just a term of art kasi hindi naman kami magkarelasyon. Huminto ako saglit, natulala. Pahina 22. Iyon ay mas makatuwiran, sabi ko sa isang tahimik na tono, biglang nahihiya. Beren, sorry talaga. I shouldn't have assumed. Unfortunately, napaluha ako nun, feeling ko talo na talaga ako. No, it's okay, mabilis niyang sabi sa akin. Ito ay isang makatarungang pagpapalagay na ginawa. I mean, narinig mo ang pagtawag namin sa isa't isa na magkapatid, kaya ano pa ang dapat mong isipin? At saka, pagkatapos ng sinabi sa iyo ni Lacey at Star, nagalit ka na. Gayunpaman, dapat ay pinagkatiwalaan kita, pagtatalo ko, hindi ko dapat sila pinakinggan. Ano ang malalaman nila? Tumango si Beren. Hindi nila alam ang mga taon ko sa orphanage, kaya naisip nila ang ginawa mo. Biological na magkapatid kami ni Flora, kahit hindi naman kami magkamag-anak. Umiling ako. Ganon pa man, kung ganoon ka ka-close, kakaiba ang pamboboso mo kay Flora, di ba? Hindi ba't kakaiba iyon? He nods, hanging kanyang ulo. Ito nga, at ito ay isang bagay na gusto kong itigil talaga. Matagal ko nang gustong huminto dahil kahit hindi tayo magkadugo, magkamag-anak tayo kahit papaano, at tama ka. Hindi ito matino, hindi rin ito malusog. Kaya sa ilang paraan, may karapatan ka rito, Daniel. Kailangan kong ihinto ang pakikisalamuha kay Flora, o kahit man lang ay itigil ang bahaging ito ng aming relasyon. Masyado nang nawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Huminto ako saglit. Sinabi mo na ba kay Flora na gusto mong tumigil? Sinaman ako ng tingin ni Beren. Maraming beses, pangungulit niya. Ngunit palagi siyang nakakahanap ng ilang paraan upang magsimulang muli, at sa palagay ko sa pagkakataong ito, nagkaroon ito ng ilang malubhang epekto. Nasira ang relasyon ko sa iyo. It did, tumango ako na may seryosong ekspresyon. Malapit na. Mukhang umaasa si Beren noon. So ibig mong sabihin? Oo, pinapatawad na kita, Beren. Mahirap ang pamumuhay sa isang grupong tahanan habang pinoprotektahan ang isang batang babae. Naiintindihan ko na nasa ilalim ng iyong balat si Flora sa paraang hindi maintindihan ng ibang tao, ngunit natutuwa akong nakikita mo kung ano ang mali sa sitwasyon. At hanggat huminto ka, ikaw at ako ay okay. Tinitigan ako ng gwapong lalaki. Ibig mong sabihin. Tumango ako. Oo. Mahal kita, Beren Colgate, sa lahat ng iyong mga kahinaan at idiosyncrasy. Lahat tayo ay may mga ito, at sa palagay ko ang sa iyo ay kakaiba at hindi maintindihan gaya ng iba. Well actually, medyo understandable naman sila sa ganitong sitwasyon. Hinawakan ni Beren ang mga kamay ko, kumikislap ang asul niyang mga mata. I promise babawi ako sa iyo, Danny. I love you and appreciate this second chance, sabi niya sa maalab na tono. Isinusumpa ko na hindi na ito mauulit. Good, sabi ko sa malumanay na boses, nanlambot ang mga mata ko. Dahil namiss kita ng sobra. Nitong mga nakaraang buwan ay talagang nakakapanghina kung wala ka.
Nagtrabaho na naman ako bilang kasambahay. With that, pinutol ako ng gwapong lalaki habang sweep ako sa kanyang mga braso. Hindi mo na kailangang magtrabaho muli, lalo na bilang isang miyembro ng housekeeping staff sa Hotel Nova, ungol niya sa aking mga labi. Akin ka na ngayon, at walang babae sa akin ang kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi niya gusto. Ang pag-aari ng alpha male ay nagpapainit sa loob ko habang nakangiti ako sa maliwanag na asol na determinasyon ng kanyang mga mata. Pinapangako mo ba? Pangako, pangungulit niya. Mahal kita, Daniel Smythe, and you have my word. Pahina 23. Sa pamamagitan nito, ang aming mga labi ay nagtatakip habang ang aming mga puso ay tumibok ng magkasabay dahil ito ang dapat mangyari. Noong unang panahon, isa akong kasambahay na hamarang sa isang bilyonaryo sa presidential suite habang nakikipag-away siya sa dalawang babae. Ngayon, ako ang parehong maid, sa parehong suite, at siya ay ang parehong bilyonaryo. Ngunit ang pagkakaiba ay ang aming mga puso at isipan ay lumago ng magkasama, at ako ay kabilang sa Baron Colgate sa totoo lang. Makalipas ang 6 na buwan. Salamat, ngumiti ako nang may dumating na cocktail waitress na may dalang isang plato ng mga komplementaryong inumin. Kumuha ako ng 2, bago ibigay ang 2 kay Baron. Heto, wala talaga ako sa mood uminom ngayong gabi, para makuha mo ang akin. Sa bahagyang pagkibit-balikat, kinuha ng aking kasintahan ang 2 baso sa aking mga kamay at mabilis na nilagok ang alak bago ako binigyan ng isang nakatagilid na ngiti. Cheers! I giggle and shake my head at him bago ibinalik ang atensyon ko sa gitna ng kwarto, kung saan may mga babaeng nagsasayaw. Sila ay dumulas at gumagapang laban sa isa't isa, walang suot kundi ang pinakamaliit na piraso ng damit panloob. Ang sexy na panoorin silang gumagalaw, at ang karamihan ng mga lalaki ay nanonood ng buong interes. Pagkatapos ng lahat, kami ay nasa isang eksklusibong kaganapan sa City Girls. Hindi ito eksakto kung ano ang nasa isip ko para sa isang romantikong petsa, ngunit iminungkahi ito ni Baron. Sinabi niya na nagkausap sina Star at Lacey noong nakaraang linggo, at inalok kami ng mga VIP ticket. Hindi lang iyon, pero gusto nilang humingi ng tawad sa akin para sa paghahalo dahil akala nila ay magkapatid sina Baron at Flora. So alam na nila ang totoo ngayon. Tanong ko sa boyfriend ko sa makulat na tono. Tinanguan niya ang maitim niyang ulo. Oo, sabi ko sa kanila. Hindi sila eksakto sa aking panloob na bilog, kaya hindi ko kailanman ipinaliwanag noon. Pero ngayon, naituwid na ang record. Sa palagay ko ay inaasahan kong makita muli sina Star at Lacey dahil naiintindihan ko ang pagkakamali. Still, I have some qualms because Baron and I came so close to end it dahil sa maling impormasyon. Sa huling minuto lang naligtas ang aming relasyon, at dapat kong ipagpasalamat iyon sa palagay ko. Tumingin ako sa paligid ng venue. At least maganda. Ang City Girls ay nagmamay-ari ng isang compound sa New York City na mukhang hindi kapansin-pansin mula sa labas, ngunit pinalamutian tulad ng isang palasyo ng emperador sa loob. Sa kasalukuyan, nakakulong kami sa isang magarbong lounge na may velvet couches, dim lighting, at isang maliit na stage sa harapan. Kaakit-akit ang mga tao, karamihan ay binubuo ng mga gwapong lalaki na nakasuot ng dark suit habang pinapanood ang mga batang babae na sumasayaw. Pagkatapos, nakita ko sina Star at Lacey na papasok na. Nagsilabasan sila mula sa isang pinto sa gilid, walang suot kundi ang pinakamaliit na thong na may katugmang bralette. Ang kanilang mga kamay ay dumudulot sa mga kurba ng isa't isa habang sila ay nagsimulang mag-gyrate, na pinagmamasdan ang ilan sa mga gwapong parokyano. Si Lacey at Star ay mukhang napakasaya, pang-aasar ko, lumingon ulit kay Baron nang hawakan niya ang kamay ko. Sa tingin ko sila ay talagang nasa kanilang mga trabaho. Alam ko, bulong ni Baron. Iyon ang dahilan kung bakit nakakakuha sila ng napakaraming customer. But then, I watch with round eyes as Star and Lacey take things even further. Humiwalay ang dalawang babae sa dance floor, at umupo sa magkabilang gilid ng isang napakarilag na lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang maitim na estranghero ay may 4 na daliri na nakabaon sa loob ng P*K* ni Star, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-cross habang ibinuka niya ang kanyang mga paa para sa kanya.
Yumuko si Lacey upang sipsipin ang isa sa mga utong ni Star sa kanyang bibig, at ang lalaki ay umuungol nang makaharap ang saganang ito ng makatas na laman ng babae. Oh my God, napabuntong hininga ako. Ito ay baliw. Nagkibit balikat si Baron. Hindi naman, sweetheart. Patunay ito na alam ni na Star at Lacey kung paano gawin ang kanilang mga trabaho. Pero hindi ako siguradong hihingi ka ng tawad ngayong gabi dahil halatang abala sila. Nagpout ako. Siguro. Pero dapat mag-effort sila, di ba? I mean, hindi sila magiging occupied with that guy forever. Sa puntong ito, inilabas ng maitim na lalaki ang kanyang titi at dahan-daang idiniin ang ulo ni Lacey pababa sa kanyang kandanggan. Siya ay nasasakal sa napakalaking baras, ang kanyang mga pisngi ay umuumbok sa pilit, at ako ay humakbang pasulong. Holy cow, okay lang ba siya? Umiling si Baron. Sana nga, pero huwag kang hamarang, Daniel, dahil si Logan Daniels iyon. Dumilat ako sa dilim. Oh, nagtaas ako ng kilay, nakasandal para tingnan. Kilala mo siya. Nagkibit balikat si Baron. Hindi ko gaanong kilala si Daniels, pero kilala ko siya ng husto, sabi niya. Siya ay isang asshole, pero billionaire businessman din siya, so yeah, he does whatever he wants. Sa tingin ko ay kayang harapin ni na Star at Lacey ang pagiging asshole niya basta bilyonaryo siya, sabi ko sa makulit na tono. They are working girls, after all. Pahina 24, siguro, komento ni Baron. Ngunit si Daniels ay may reputasyon bilang isang partikular na fucked-up douche. Balitang-balita na nag-iingat siya ng harem ng mga babae sa bahay niya. Ang harem. Napabuntong hininga ako, lubos na natulala. Paano ito posible? Nagkibit balikat si Baron. Kung mayroon kang sapat na pera, lahat ay posible. Malamang, si Daniels ay may ilang babae na nakatira sa kanyang mansyon ngayon. Pinaglilingkuran daw siya ng mga ito sa kanyang paglilibang, at maaaring maging ang isa't isa din. Hindi ako sigurado. Tumitig ako habang sinasakal ni Star ang mukha ng lalaki, hinihila ang kanyang sinturon sa gilid upang ilapat ang kanyang piyok sa kanyang mga labi. Isang harem, bulong ko. Kabutihan. Sa paghusga mula sa magagandang ekspresyon ni na Star at Lacey, malamang na masisiyahan silang maging bahagi ng isang harem. Iniisip ko kung ano ang maaaring maging tulad nito, na naninirahan sa bek at tawag ng isang tao. Hindi ko talaga hinuhusgahan ang sinuman dahil ang iba't ibang uri ng relasyon ay maaaring gumana para sa iba't ibang tao. Ngunit hindi ako sigurado na magagawa ko iyon. Oo. Ito ang Logan Daniels na pinag-uusapan natin, sabi ni Baron sa tuyong tono, habang pinapanood si Lacey na hinubad ng buo ang kanyang sinturon bago ibinaba ang sarili sa kandanggan ni Daniels. Malinaw na sinasakyan siya ng blonde habang ibinabalik ang kanyang ulo, humihimas sa sarap. Ito ay ganap na posible na siya ay may harem. Hindi ko siya lalampasan. Impyerno, hindi ko malalampasan ang bastos na iyon. Bulong ko habang pinagmamasdan ang karumal-dumal na eksena sa harapan namin. Kabutihan. Sa pagkakataong iyon, muling sumenya si Baron sa waitress. O-order ako ng cocktails. May gusto ka ba, baby? Namumula ako, nag-iisip ng galit. Actually, kakain lang ako ng orange juice. Sinusubukang pumunta sa tuwid at makitid. Tanong ni Baron, napataas ang isang kilay. Pambihira yan honey. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Umiling ako. Actually, hindi naman kakaiba. Baron, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na oras para sabihin ito, at hindi ko inaasahan na sasabihin ko ito sa iyo ngayong gabi, ngunit sa palagay ko ay maaari ko ring sabihin ito kaagad. Pero kapag tinitignan ko ang expectant expression niya, I can't come right out with it. Napalunok ako ng mariin bago nagpakawala ng kinakabahang tawa. Alam mo, I think I've finally found my calling in life. Ang landas na dapat kong tahakin, ang direksyon na dapat kong tahakin. Ilang buwan lang ang nakalipas nag-alala ako na hindi ko na matukoy kung ano ang gusto kong gawin sa buong buhay ko, ngunit ngayon, ang sagot ay kasing linaw ng araw. Sa wakas ay naisip ko na ito, sa tulong mo, syempre. Ang aking kasintahan ay mukhang ganap na nalilito, nakatitig sa akin. Ayos ka lang ba, Danny?
Kakaiba talaga ito. Siyempre, sinusuportahan kita, pero... Oo, okay lang ako. Mabilis kong sabi. Mas okay ako. Dahil buntis ako. Kasama ang baby mo. Nanlaki ang mga mata ni Beren hanggang sa maging kasing laki ng mga platito at bamuka ang bibig niya pagkasabi ko ng mga salita. Kung hindi lang ako kinakabahan, malamang natatawa na ako ngayon. Pero nabigla ako kasi paano kung ayaw niya sa baby? Paano kung isipin niyang sinira ko ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbuntis at pagiging ama niya? Paano kung hindi na niya ako gusto dahil dito? Ngunit ang aking mga alalahanin ay walang kabuluhan dahil si Beren ay nagpakawala ng isang nagulat na tumawa, at pagkatapos ay isa pa, at pagkatapos ay isang nakabubusog na tawa ng hindi makapaniwala bago niya ako binuhat para paikutin ako. Beren, itigil mo na yan bago pa ako masuka. Bulong ko. Ang mga tao ay naghahanap, para sa kabutihan. Ang aking kasintahan ay biglang huminto, ngunit hindi niya ako sinisiraan. Sorry, binigyan niya ako ng isang nakakatakot na ngiti bago niya ako niyakap. Buntis ka ba talaga? Holy shit, magiging tatay na ako. So masaya ka na dito? Nahihiyang tanong ko, ang puso ko ay kumakabog sa ribcage ko habang hinahanap ko ang mukha niya. Sa halip na magmukhang galit o bigo gaya ng kinatatakutan ko, mukha siyang tuwang-tuwa. Siyempre ako, sweetheart. Napangiti si Beren, sa wakas ay pinahiga ako bago hinimas ang aking medyo malabo na tiyan. Dito lumalaki ang baby ko. Bakit hindi ako magiging masaya? It's just, I shrug, umiling. Hindi ko alam. Alam ko na noong nakaraan ay ayaw mong matali sa isang seryosong relasyon, kaya naisip ko na hindi ito isang bagay na gusto mo. Hindi. Ungol ng aking kasintahan. Hinawakan ang aking mga balikat sa kanyang malalaking kamay bago ako tinitigan sa mata. Iba ito. Iba ka, Danny. Sa totoo lang at sasabihin ko na hindi ko inaasahan na makakasama ko ang sino man sa lalong madaling panahon, ngunit dapat kong malaman noong una kang sumama na ikaw ang makakasama ko sa buong buhay ko. You're one of a kind, at hindi ako mabubuhay kung wala ka, sweetheart. Dahil sa iyo, naging mas mabuting tao ako kaysa sa dati, at ipinapangako ko, wala nang makakapagpasaya sa akin kaysa sa pagbuo ng pamilya kasama ka. Mahal kita. Mahal din kita, bulong ko, lumipat sa aking kaluluwa. Dali-dali kong pinunasan ang mga luhang tumutulo sa aking pisngi bago tumingin sa paligid ng lounge. Hindi ka panipaniwala, tila walang nakakapansin o nagmamalasakit, dahil sila ay nasasangkot sa maalab na mga kalokohan sa kanilang sarili. Samantala, ngumiti si Beren, hinayla ako palapit bago yumuko para sa isang banayad na halik. Mahal kita, Daniel Smythe, bulong niya, kumikinang ang asol na mga mata. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo sa lahat, at hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan para dito. Pahina 25. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang malakas na leeg. Mahal din kita, Beren Colgate, at hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginagawa natin ito ng magkasama, tandaan. Team na kami ngayon, tayo lang at ang baby. Sa pamamagitan nito, nag-uutos ang aming mga labi habang naghahalo ang aming mga puso. Kahit nasa gitna kami ng lalaki ko sa dirty party, baliwala lang. Sa halip, natutunaw ang kapaligiran sa paligid namin at tanging mata ko lang ang nakikita ko sa gwapo kong manliligaw. Kung tutuusin, hindi naman kami sinadya na magkasama, ngunit ngayon, kasama ko si Beren Colgate, alam kong magiging matamis ang buhay, magpakailanman. The end. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na lang po, ang storybook lover ng buhay nyo. May ka-legend po, na nagsasabing, hindi mo kailangan maging alipin sa pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay walang kapalit na anumang bagay o paghihirap para lang mabigyan ka ng halaga sa iyong mahal sa buhay. Salamat po, ingat.